Ipinaalam na ng Wasp King sa kanyang Master Zoufan ang lahat ng mga impormasyon na nakuha niya sa nahuli nilang Monster King na Silver Stripe Fox. Nag-umpisa nga raw ang lahat noong magpunta ang isa sa mga tauhan ni Bu Qiufeng sa loob ng Grey Realm Monster Cave. Nagpunta nga raw ito doon para kontrolin ang nag-iisang anak ng pinakapinuno ng mga Black Steel Tigers gamit ang kapangyarihan ng Beast Taming Flute. Ganoon rin daw ang nangyari sa anak ng pinuno ng mga Silver Stripe Fox kaya napilitan ang dalawang Monster King na makipagkasundo kay Bu Qiufeng. Parte nga raw ng kasunduan ng mga ito na papalayain ni Bu Qiufeng ang mga anak ng mga halimaw sa sandaling mawasak na ng mga ito ang depensa ng Paradise Tower. Sa kagustuhan nga raw ng dalawang Monster King na mailigtas ang kani-kanilang anak ay tinawag ng mga ito ang mga halimaw sa Grey Realm Cave para lusubin ang Paradise Tower na matatagpuan sa eastern suburb ng Zonglin City. Nagalit ang ating bida noong makumpirma nito na kagagawan nga raw ng walang hiyang si Bu Qiufeng ang lahat ng ito. Habang nagmamadali papunta sa Paradise Tower ay sinabi ni Zoufan na talagang gagawin nga raw ni Bu Qiufeng ang lahat ng paraan para matupad ang ambisyon nito na maging presidente ng Mercenary Association. Naisip ng ating bida na hindi nga raw ito karapat-dapat sa anumang posisyon kaya hindi niya nga raw hahayaan na magtagumpay ang mga binabalak nito. Nakarating na sa bungad ng Paradise Tower ang napakalaking grupo ng mga Black Steel Tigers. Sinabihan ni Director Du Qing ang kanyang mga kasamahan na gawin daw nilang lahat ang kanilang magagawa para pigilan ang paglusob ng mga halimaw. Hindi nga raw nila maaaring pabayaan ang mga halimaw na ito na wasakin ang lugar. Nasawi ang ibang mga nakikipaglaban na miyembro ng Mercenary Association kaya nakalapit ang ilang Black Steel Tigers sa isang espesyal na harang. Nangamba si Director Du Qing noong makita nito na nababasag na ang protective shield ng Paradise Tower. Agad niyang sinabihan ang kanyang mga kasamahan na unahin raw muna nilang patayin ang mga halimaw na umaatake sa harang. Nagkaroon ng mas malaking pinsala ang protective shield ng Paradise Tower noong atakihin na ito ng pinaka-boss ng mga Black Steel Tiger. Isang Monster King ang halimaw na ito kaya ganoon na lang ang laki ng pinsala na idinudulot ng ginagawa nitong pag-atake. Agad na gumalaw si Director Du Qing para pigilan ang boss ng mga Black Steel Tiger sa ginagawa nitong pagwasak sa depensa ng Paradise Tower. Pero noong gawin niya ito ay may bigla na lang umatake sa mga naiwan niyang kasamahan. Walang kamalay-malay ang ilang mga Starfall Warrior na may bigla na lang aatake sa kanila habang nakikipaglaban sila sa mga halimaw. Nagsalita si Director Du Qing at sinabi na malamang nga raw ay pakana na naman ito ni Bu Qiufeng. Napakawalang hiya nga raw ng mga ito para magpadala ng mga tao na aatake sa kanila habang nasa gitna sila ng pakikipaglaban sa napakaraming halimaw. Sinabi ng nanunood na si Chiang na mukhang galit na nga raw sa kanila si Du Qing. Pero wala nga raw magagawa ang galit nito dahil nakadepende sa mananalo kung sino sa kanila ang magiging tama. Bigla na lang nanghina ang napakaraming halimaw noong maramdaman ng mga ito ang isang makapangyarihang aura. Nagtataka si Chiang kung ano nga raw ang nangyayari, mukhang may malakas nga raw na tao ang umaatake sa mga Black Steel Tigers kaya ganoon na lang ang bilis ng pagbagsak ng mga ito. Inutusan ni Chiang ang kambal niyang tauhan na magpunta daw ang mga ito sa ibaba para tingnan kung ano nga ba ang nangyayari. Kapag may nakita nga raw ang mga itong kalaban ay patayin na nila agad ito, hindi nga raw maaaring magkaroon ng aberya ang kanilang plano. Agad namang sumagot ang kambal na sila na nga raw ang bahala kung sino man ang nanggugulong ito. Habang papaalis na sila ay sinabi ng isa sa mga ito na napakamalas nga raw ng makakalaban nilang dalawa. Wala pa nga raw ni kahit isa sa mga Starfall Warriors na nasa ibaba ng War God level ang nagagawang mabuhay matapos nila ang mga itong gamitan ng kanilang joint assassination technique. Naisip ni Chiang na sanay nga raw sa pakikipaglaban ng dual Black and White Poison Brothers. Pero bakit nga raw masama ang nararamdaman niyang ito? Umatake ang isang Black Steel Tiger sa ating bida, pero habang papalapit ito ay unti-unti itong bumabagal at nanghihina. Sinamantala ito ni Zoufan para agad na patayin ang papasugod sa kanyang halimaw. Pinuri ng ating bida si Little Gray at sinabi na napakalaki nga raw ng nagagawa nitong tulong. Hindi niya nga raw akalain na magagawa nitong mapahina ang mga lumalapit sa kanilang halimaw sa pamamagitan lamang ng paglalabas ng kanyang aura. Pinagmalaki naman ng Wasp King na hindi na raw ito nakakapagtaka lalo na't may dugo ang kanyang Master Little Gray ng isang noble-blooded monster. Napakadali nga lang daw para dito ang takutin at pahinain ang mga low-rank na halimaw na kanilang nakakalaban.
Sinabi ni Zofan na sasamantalahin niya nga raw ang kapangyarihang ito ni Little Gray para patayin ng isang pag-atake ang natatanaw niyang quasi-king monster. Papatayin niya nga raw ng mabilis ang lahat ng makita niyang halimaw hanggang sa makarating na siya sa Paradise Tower. Habang nakatuon ang atensyon ng ating bida sa mga nakikita niyang kalaban ay may bigla siyang naramdaman. Nakaramdam siya ng mga murderous aura at nagmumula ito sa kanyang likuran. Agad na binilisan ni Zofan ang kanyang paggalaw para iwasan ang dalawang malakas na pag-atake. Nainis ang isa sa mga kambal dahil nakaiwas nga raw ang ating bida. Sinabihan ni Zofan ang kambal na nakakasuklam nga raw ang dalawang ito. Napakaduwag nga raw ng mga ito para umatake sa kanyang likuran habang nakikipaglaban siya sa napakaraming halimaw. Tinanong ng isa sa mga kambal ang ating bida kung ito nga ba raw si Zofan. Ito nga raw ang isa sa top 5 geniuses na nakalista sa mga gustong patayin agad ng kanilang Lord Bu Qiufeng. Nagtaka naman ang ating bida sa nalaman niya mula sa isa sa mga kambal. Hindi niya nga raw inasahan na pinagtutuunan na pala siya ng pansin ng walang hiyang si Bu Qiufeng. Sinabi ng isa sa mga kambal na batay nga raw sa nakalap nilang impormasyon ay kakaakyat pa lang ni Zofan sa pagiging isang advanced warlord. Sinabi naman ng isa nitong kapatid na kahit nga raw ganoon ay nakakamangha pa rin ang ating bida dahil nagagawa na agad nitong makipaglaban sa mga quasi-monster king. Pero napakamalas nga lang daw ni Zofan dahil sila agad magkapatid ang nakalaban nito. Kapag napatay na raw nila ang ating bida ay kukuhanin nila ang ulo nito para iregalo sa kanilang Lord Qiufeng. Ginamit na ng kambal ang kanilang combination technique na tinatawag na black and white strangle para atakihin ang ating bida. Natuwa naman si Zofan habang iniisip na bukod nga raw sa nakita niya kaninang quasi-monster king ay mga quasi-war god level din ang kambal na ito. Kapag isinama pa nga raw ang mga ito sa mga nagkalat na mga high-ranking monsters ay mas mabilis na niyang mapapaakyat sa 999 points ang lahat ng kanyang attributes. Napakalaki nga raw ng reward na makukuha niya sa pakikipaglaban niyang ito kumpara sa mga huli niyang laban. Pagkahanda ni Zofan sa kanyang flaming sword power ay sinabi nito na gagamitin niya nga raw ang kambal na ito para mas mabilis siyang makaakyat sa War God Realm. Nagkaroon ng malakas na pagsabog noong magtama ang mga attack skills na ipinang-atake ng ating bida at ng kalaban nitong kambal. Takang-taka ang magkapatid na kambal kung paano raw napantayan ni Zofan ang ginawa nilang combination attack. Sinabi ng isa sa mga kambal na napakabata pa nga raw ng ating bida pero napakalakas na nito. Paano nga raw nito nagawang lumakas ng ganoong kabilis? Sinabi naman ng kapatid nito na dapat nga raw pala ay hindi nila agad inatake si Zofan ng harapan. Dapat nga raw pala ay naghintay muna sila ng magandang pagkakataon para patayin ito ng palihim. Medyo pinanghihinaan na sila ng loob pero nawala agad ito noong makita nila na nagluwa ng dugo ang ating bida. Mukhang wala nga raw pala silang dapat katakutan dahil nagtamo nga raw pala ito ng malaking pinsala noong salubungin nito ang ginawa nilang pag-atake. Habang nakaluhod pa si Zofan ay bigla na lang itong sinugod ng isang quasi-monster king. Tuwang-tuwa ang kambal dahil saktong-saktong araw ang pagkakataong ito. Hanggang sa huling araw ay sa kanila pa rin talaga pumabor ang pagkakataon. Sinabihan nila ang ating bida na wag na nga raw itong pumalag pa at tanggapin na lamang ang kanyang kamatayan. Hindi naman ito pinakinggan ni Zofan dahil buong-buo pa rin ang determinasyon nito na manalo. Shoutout kay Idol Ace Gabriel Ruiz sa pagbibigay ng 125 stat points. Shoutout din kay Idol Mary Jane Amorado sa pagbibigay ng 99 stat points. Shoutout din kay Idol Elistana sa pagbibigay ng 50 stat points. Maraming salamat po. Sinabihan ng kambal ang ating bida na nararapat nga lang daw itong mamatay nang dahil sa katangahan nito. Talagang binabalak pa rin daw nitong lumaban sa kanila kahit na ganoon na ang kanyang kalagayan. Kung sila nga raw ang nasa sitwasyon nito ay agad silang hahanap ng pagkakataon para tumakbo. Humiyaw si Little Gray ng malakas para pansamantalang pabagalin ang pag-atake ng dalawang halimaw. Maging ang magkapatid na kambal ay naapektuhan din noong marinig ng mga ito ang ingay na ginawa ni Little Gray. Nagsalita na si Zofan at sinabihan ng kambal na tingin ba raw talaga ng mga ito ay masasaktan siya sa ginawa ng mga itong pag-atake. Nangamba ang magkapatid na kambal noong bigla na lang nawala ang ating bida sa kanyang kinatatayuan. Habang naghahanap ang dalawang ito ay wala silang kaalam-alam na nasa likuran na pala nila ang ating bida.
Agad na inatake ni Zoufan sa likuran ang magkapatid na ito. Pinuruhan agad ni Zoufan ang dalawang ito para hindi na sila makaatake pa. Nagalit ang isa sa mga kambal at sinabi na napakadaya raw ng ating bida, nagkunwari lang daw pala ito kanina na nasaktan nito. Sumagot naman si Zoufan nang nagpanggap nga lang daw siya. Ito nga raw ang pinakamagandang paraan na ipangpatay sa mga walang hiyang tao na puro pag-atake lang ng palihim ang alam. Bago pa man tuluyang mamatay ang magkapatid na kambal ay may biglang ginawa ang Wasp King sa mga katawan ng mga ito. Matapos itong gawin ng Wasp King ay ipinagmalaki niya sa kanyang Master Zoufan na nasusunod nga raw ang kanilang plano. Magkasabay na umatake ang dalawang Quasi-Monster King kaya sinabi ng ating bida na pagkakataon naman daw ng mga ito para sila naman ang mamatay. Hindi na ito pinatagal pa ni Zoufan at mabilis na pinaslang ang dalawang halimaw na lumapit sa kanya. Pagkababa ni Zoufan ay agad itong lumapit sa Wasp King. Tinanong niya ang mga kinokontrol ng Wasp King na kambal kung ano raw ang mga nalalaman ng mga ito tungkol sa mga plano ni Bu Qiufeng. Agad namang inilahad ng kambal ang mga nalalaman nila nang dahil sa nasa ilalim sila ng kapangyarihan ng Wasp King. Nakaramdam ng galit si Zoufan nang marinig nila ang lahat ng impormasyon na sinabi sa kanila ng kambal. Talagang gagawin nga raw ng walang hiyang si Bu Qiufeng ang lahat ng paraan matupad lamang ang kanyang kasakiman. Bigla namang nagkaroon ng malakas na pagsabog sa lokasyon kung saan nakatayo ang Paradise Tower. Nagtaka si Zoufan kung ano raw ang nangyayaring ito, nangangamba siya dahil nakakarinig siya ng tunog na parang may unti-unting nadudurog. Pinagpatuloy ng boss ng mga Black Steel Tiger ang pag-atake sa isang espesyal na harang, hanggang sa tuluyan na niya nga itong nawasak. Pagkalapit ni Zoufan ay hindi ito makapaniwala noong makita niya na nakapasok na sa loob ng espesyal na harang ang napakaraming halimaw. Mas binilisan pa ng ating bida ang kanyang pagtakbo papunta sa Paradise Tower, kailangan niya nga raw magmadali para magawa niyang makatulong. Bago pa man masira ang espesyal na harang ay wala pang alam ang mga taong nasa loob sa lahat ng nangyayari sa labas ng Paradise Tower. Sa loob ng isa sa mga kwarto nito ay patuloy pa rin na nagpapagaling ang presidente ng Mercenary Association. Naisip ng isang lalaki na unti-unti na nga raw gumagaling ang tinamong pinsala ng kanilang presidente. Sa palagay niya nga raw, kapag nagtagal pa ito doon ay magagawa na nitong maalis ng mag-isa ang lason na nasa kanyang katawan. Kapag nangyari nga raw yun ay mapaparusahan na nito ang walang hiyang si Bu Qiufeng. Nagulat ang lalaki noong bigla itong makarinig ng nababasag na tunog. Nangangamba siya habang iniisip na baka raw nasisira na ang protective shield ng Paradise Tower. Pagkaraan ng ilang segundo ay may bigla na lang umatake sa pader ng kanilang kwarto. Nakilala agad ng lalaki na kay Bu Qiufeng nga raw ang kapangyarihang ito. Nagsalita ang dumating na si Bu Qiufeng at sinabi na naroon rin daw pala ang tuta ng presidente. Nagtanong din siya sa nadatnan niyang lalaki kung kakalabanin ba raw siya nito. Sinabihan ni Bu Qiufeng ang lalaki na hindi na nga raw nito kailangan pang sumagot dahil papatayin na niya nga lang daw ito. Bago pa man makaatake si Bu Qiufeng ay may bigla na lang ding umatake sa kanya. Nakilala niya agad ang pag-ataking ito, nagmula nga raw ito sa Steel Battle Territory. Nagsalita na ang umataking presidente at sinabi kay Bu Qiufeng na itigil na nga raw nito ang kanyang binabalak. Sinabihan naman ni Bu Qiufeng ang presidente na alam niya nga raw na ililigtas nito ang kanyang tapat na tauhan. Pero nakakaawa nga lang daw ito dahil mas lalo lang magiging malala ang injury nito nang dahil sa paggamit nito ng kapangyarihan. Sinabi rin ni Bu Qiufeng na kasalanan nga raw ng presidente ang lahat ng nangyaring ito. Paano nga raw nito mapamumunuan ang Mercenary Association para maging pinakamalakas na Starfall Warrior Group kung nagtatago lang ito doon? Hindi nga raw ito nararapat sa kanyang posisyon. Sinabihan ng presidente si Bu Qiufeng na sa taas nga raw ng ambisyon nito ay hindi na ito nakakapag-isip ng matino. Sa daming araw ng nagawa nitong masama ay tiyak na napakalaki rin ang babalik sa kanyang kaparusahan. Nagsalita si Bu Qiufeng at sinabihan ang presidente na wala raw siyang pakialam sa mga pilosopiya na sinasabi nito. Ipaparanas niya nga raw dito ang pakiramdam kung paano ang maging isang desperado. May dala nga raw ngayong elixir si Nia Xuanye na kayang magpagaling sa injury ng presidente. Kaso nga lang daw ay hindi na nito magagawang makarating pa doon. Matapos itong sabihin ni Bu Qiufeng ay tinanong nito ang presidente kung ano nga raw ang pakiramdam na may magagawa ka na sanang solusyon pero hindi pa natuloy.
Noong makapasok na si Zoufan sa loob ng nabasag na harang ay agad nitong pinagpapatay ang lahat ng mga halimaw na kanyang nadadaanan. Napansin ng presidente at ni Bu Qiufeng ang nangyayaring labanan sa ibaba ng Paradise Tower. Nagulat ang mga ito noong makita nila na may gumagamit sa signature technique ni Tianjian na Flaming Sword Power. Pinagmasdan ng mga itong mabuti kung sino ang binatang lalaki na gumagamit ng kapangyarihang ito. Nagalit si Bu Qiufeng noong mapagtanto nito na naroon na rin daw pala si Zoufan. Naisip niya rin na ilang plano ng araw niya ang sinira ng walang hiyang ito. Habang nakakapatay ng halimaw ang ating bida ay agad ding nadaragdagan ang kanyang naitatabing unassigned stat points. Naisip ni Zoufan na napakarami pa nga rin daw halimaw doon, kailangan niya nga raw makahanap ng paraan para malagpasan ang lahat ng mga ito. Agad na lumapit si Nia Xuanye sa ating bida noong mapatay na niya ang lahat ng mga kalaban niyang halimaw. Natuwa naman si Zoufan noong makita niya na ayos lang ang kalagayan ng kanyang sister Ye. Sumigaw si Nia Xuanye at sinabihan ang ating bida na umiwas daw ito. Napansin man ito ni Zoufan pero wala na nga raw siyang oras para makaiwas pa. Tumama ng direkta sa ating bida ang napakalaking pag-atake na ibinato ng isa sa kanilang mga kalaban. Nagsalita si Qiyang at sinabi na napakatagal na nga raw niyang gustong patayin si Zoufan gamit ang sarili niyang mga kamay. Mabuting araw at may pagkakataon na siya ngayon para magawa niya ito. Sinabi rin ni Qiyang na kahit hindi man daw namatay ang ating bida sa ginawa niyang pag-atake ay makakasigurado siya na napakalaki ng tinamo nitong pinsala. Nawala ang ngiti sa mukha ni Qiyang noong makita na nito ang kalagayan ng ating bida. Sinabihan ni Zoufan si Qiyang na mukhang minamaliit nga raw siya nito kung inaakala nito na mamamatay lang siya nang dahil lang sa isa nitong pag-atake. Naisip ng ating bida na mabuti na nga lang daw at suot-suot niya ngayon ang nakuha niyang War God armor. Kung wala nga raw siya nito ay baka hindi na niya kinaya ang lakas ng pag-atake ng isang War God level master. Namangha ang presidente ng Mercenary Association noong makita nito na walang epekto ang ginawang pag-atake ni Qiyang sa ating bida. Mukhang ito nga raw pala ang binatang si Zoufan na lagi niyang naririnig. Naisip ni Bu Qiufeng na napakalaki nga raw ng inilakas ng ating bida sa loob lang ng kaunting panahon, dapat nga raw sa pagkakataong ito ay magawa na nila itong mapatay. Tinanong ni Bu Qiufeng si Qiyang kung ano pa nga raw ang ginagawa nito, gawin na nga raw nito ang lahat para mapatay na nito ang salot na si Zoufan. Naisip ni Qiyang na hindi pa nga raw ganoong katagal noong matapos ang naganap na Monster Territory Trial. Pero ngayon nga raw ay nakapagpalakas na agad ang ating bida sa punto na nakakaya na nitong pigilan ang kanyang mga malalakas na pag-atake. Napaisip naman si Bu Qiufeng kung Flaming Sword Power nga ba raw ang sword technique na ginamit kanina ng ating bida. Napapaisip siya kung kailan pa nga raw ipinasa ni Tianjian sa batang ito ang kanyang sword technique. Naguguluhan siya habang iniisip ang posibilidad na baka raw hanggang ngayon ay buhay pa rin si Tianjian. Naisip ni Bu Qiufeng na hindi na nga raw niya dapat panghayaan na makapagpalakas pa si Zoufan. Kung ikukumpara niya nga raw ang lakas nito habang nasa loob ito ng Monster Territory Trial, ay talagang nakakabahala nga raw ang bilis ng paglakas nito. Inutusan ni Bu Qiufeng si Qiyang na gawin daw nito ang lahat ng paraan para lang mapatay nito si Zoufan, huwag nga raw nitong hahayaan na makatakas pa ito ng buhay. Kung kinakailangan nga raw ay pinapayagan niya ito na gamitin ang kanilang secret weapon. Tinawag ni Qiyang ang ating bida at sinabi na dahil nga raw nagkusa na itong pumunta doon, magagawa na nga raw niyang maipaghiganti ang mga namatay niyang estudyante. Sumagot naman si Zoufan at sinabi kay Qiyang na wag na nga raw nitong panghinayangan ang kanyang dalawang estudyante dahil nararapat lang ang mga itong mamatay. Sinabihan rin ng ating bida si Qiyang na wag na nga raw itong magpanggap pa na isang magaling na teacher dahil puro kasamaan lang din naman ang mga itinuturo nito. Nagalit si Qiyang at sinabihan si Zoufan ng ano nga raw ang karapatan nito para magsalita ng ganoon, ipapakita niya nga raw dito ang totoong kapangyarihan ng isang War God level master. Pagka-activate ni Qiyang ng kanyang kapangyarihan ay sinabihan nito ang ating bida na dudurugin niya nga raw ito ng pinong-pino. Nag-alala naman si Nia Xuanye noong makita nito na nalalagay sa panganib ang buhay ni Zoufan. Naisip ng ating bida na ganoon daw pala kabagsik ang aura ng isang War God level master's attack. Ngayon niya nga lang daw napagtanto na napakalaki pala ng diferensya ng lakas ng mga nakalaban niyang quasi-War God realm kumpara sa lakas ng mga ganap na War God.
Napakalakas man daw ng ibinatong pag-atake ni Qi Yang pero napaghandaan na niyang araw ito. Nagtaka si Qi Yang noong makita nito na walang tinamaan ang ginawa niyang pag-atake, nagtataka siya kung paano nga raw ito nagawa ng ating bida. Nagulat si Nia Xuanye noong bigla na lang sumulpot si Zhou Fan sa kanyang tabihan. Tinanong niya ang ating bida kung ano nga raw ang concealment technique na ginamit nito. Tinawag ni Zhou Fan si Qi Yang at tinanong kung ano ba raw ang magagawa ng sunod-sunurang ito bukod sa pangbubuli sa mga mas nakakabata at pagpaplano ng masama. Nagalit si Qi Yang at sinabihan ang ating bida na talagang gustong-gusto na nga raw nitong mamatay.